principle number 6 mga kaigsunan. Sa verse 15 ato kini nga tagaan og pagtipik-tipik karon sa pulong sa Ginoo. Nagaingon ang Word of God, akong basahon sa pinulungang Cebuano gihapon mga kaigsunan. Nagakanayon diri ang Word of God. Unya si Jehova miingon kang Moses, ang Ginoo nagaingon ngadto, nagahatag siya pulong ngadto kang Moses. Pinagi sa pag-ingon, ngano ba nga nagtuaw ikaw kanako? Mo na ginaingon, ngano ba nga nagtuaw ikaw kanako? Matud pa sa Ginoo, the Lord said to Moses, why do you cry to me? Nganong nagtuaw ka man, nganong nagampo ka, nganhi kanako? Kumbaga sa si Moses mga kaigsunan, kumbaga atong panahon na lakip mga kaigsunan, no? Si Moses kapadayon siya nga nagtuaw. Ug unya paghuman ingon ang Ginoo, ingna ang mga anak sa Israel nga magpadayon sila. Okay, sa verse 15, tanawa ang line sa last phrase sa verse 15, instruction sa Ginoo ngadto kang Moses nga nag-ingon, ingna or tell the children of Israel that they have to move forward. Ingna sila nga magpadayon sila mga kaigsunan. So anhita karon muhatag sa tuang medyo pagpamalandong niini nga kabuntagon. Well, imong makita mga kaigsunan nga na sila sa peak mga kaigsunan sa ilahang nga gitawag nato og hilabihan kagrabe nga mga pagsulay sa kinabuhi. And then the Lord said to Moses, why do you cry to me? Tell the children of Israel, suginli sila, nga move forward na sila. Go forward. Mao lagi na mga kaigsunan. When the people of Israel, natrap na sila dito, kumbaga napaghapoy pagduha-duha mga kaigsunan. Kay, siyempre, kanang mabuak ang dagat mga kaigsunan, sige, magunahuna siguro ka nga, basig mo balik ning kalit ning, basi unya og mo balik og kalit ning tubiga og mga lumos sinon mi. So naay mga pipila sa mga Israelites nga siguro sa ako ang opinion mga kaigsunan ug gani mo po ni hunahuna pus uban nga naay mga parte kumbaga sa journey nga ang mga Israelitas mga kaigsunan hesitant sila mo step forward, wa pa gud nila ni matistingi sukad-sukad mga kaigsunan. Wala pa nila masulayi mga kaigsunan. Of course, they have experienced the miracles that God wrought dito nga lugar sa Ehipto mga kaigsunan. Right? For example, the 10 plagues mga kaigsunan, na-experience na sinati na nila ang kamot sa Ginoo. But first time ever mga kaigsunan, kung baga mga kaigsunan, nga giablihan sa Ginoo ang dagat mga kaigsunan. Wala ba ni giablihan nga diretso? Maghesitant ka gyud sa pag-step forward, kaya wag kang hibalog, basig, muuli unya ng dagat, mubalik unya na, og mga lumos, sinoon mo. So, the truth of the matter is, makita nimo nga ang mga children of Israel, wala ni move forward. Moto nga ningon ang Ginoo ngadto kang Moses, ingna ang mga katawhan sa Israel, tell the children of Israel that they have to go forward. Kumbaga mga kaigsunan, giingna na sila sa Moses, giingna na sa ni Moses ang mga Israelitas nga relax lang mo. Pundo lang mo diha kay ang Ginoo ray mo fight sa inyo, no? And then nagtanga pa. O mo na ginaingon nga naglihok na ang Ginoo pero wa pa mo step forward mga kaigsunan ang mga katawhan sa Dios mga kaigsunan atong panahon. They were hesitant actually. But knowingly mga kaigsunan atong makita nga gusto ra gud sa Ginoo nga mo take step of faith sa panahon nga naata niya naman ko'y panahon mga kaigsunan nga kanang moingon ko ninyo ba nga kung naa na kita sa lisod kaayo nga time sa atong kinabuhi usahay maningkamot ra gyapon tag sulbad sa atong kaugalingong kahibalo mga kaigsunan. Mo na ginaingon nga dili man ta mo salig gihapon sa Ginoo. Matod pa ni Isabel Khan, na siya comments bahay na ining text nga itong gibasa karon.
Ingon pa niya, I have found that if we go as far as we can, God often opens up the rest of the way. Amo na ginaingon, nahinumdum ko mga kaigsunan, way back mga pila na katuig, karong tuiga lang, sugod atong nag-pandemic mga kaigsunan, February or March, ato nga time, wala na gyud ko kabiyahe og long distance. Pero nahimo ko na mo ning batasan nga mobiyahe gyud kay naman tay mga mission works nga ginabisitahan. And most of the time mga kaigsunan, I like to travel during the night kay kining mobiyahe ta og gabi gawas nga bugnaw og less kayo ang traffic kay simpre gamay ray managan. Pero ang disadvantage lang, simpre naka sa kagabihon og ngit-ngit, di ba? Pero kadaghan na gyud ko nagbiyahe mga kaigsunan nga mobiyahe kog tag alas 12 tungang gabi, usahay moabot mi diha sa may dapitan, diha sa may Dipolog area, usahay maabit mi diha sa dapitan alaunas kadlawon kay ang barge mudunggog alauna. Then right there pag human gyud na mo gawa sa barge mga kaigsunan sa barko, diretso na gina biyahe padulong og Cagayan de Oro, diretso pa gid na sa Davao City og sa Cotabato area. Ha? Mo biyahe mi diha mga kaigsunan, nay part diha nga perti gyud ngit-ngita gikan sa dapitan mga kaigsunan, lagbas padulong dito sa Osami City. Nay part diha sa Lanao mga kaigsunan og pagsugod gyud diha sa may dapitan dapit. Arang ngit-ngita wag ani mga suga. Ha? Usahay kuyawan kapag agi diha, labi nag-agi nimo sa Lanao dapit. But I've been used to nga mobiyahe mga kaigsunan, ngunana kalagyo, laliman ka from dapitan mga kaigsunan, biyahion na mo ng Cagayan de Oro sa una mga kaigsunan. Kaya wala na lagi ta kabiyahe tungod ining pandemic, no? Biyahion na mo na mga kaigsunan, pila ka oras na nga pagbiyahe. Unya sa kangit-ngit mga kaigsunan sa kagabhion, labi nagwa gyud kay makitang suga. Ha? Nagsalig ra gyud ka sa imong headlight sa imong sakyanan kanang beam, kanang high beam o low beam, depende mga kaigsunan. So kung ang imong nga tan-awon mga kaigsunan ang dalan, di gyud ka kakita dito sa unahan. Diha ra gyud kutob mga kaigsunan sa igo sa suga, moro gyud na ang mahayagan mga kaigsunan sa imong paglakaw o pag-drive, pagbiyahe, no? Pero ang akong point isa lang. Even though nga wala nako nakita ang destination, kumbaga ang akong nakita mga kaigsunan, kanara yung nasa akong atubangan, ha? Siguro ang uban nga mga driver makarelate na katong hilig biyahe og tungang gabi, no? Makita nimo ang dalan pero naras imong tungod, di nimo makita dito ang pinakalayo, no? But still nagpadayon ka. And as long nga nag-drive ka, hinay-hinay pod nga mo pakita ang dalan hangtod nga moabot ka sa imong destination. Ang akong point mga kaigsunan niini nga kabuntagon, we have to take one step at a time mga kaigsunan, kay ang principle number 2, kung dili gyud ka sure mga kaigsunan, mo na ginaingon, just take the next logical step by faith mga kaigsunan, just move forward. Mo na instruction sa Ginoo. Ala, ingina ang mga katawhan sa Israel nga kinahanglan nga mo go forward na sila. Abi nimo ang tao usahay sigurista, pag dili magani makita ang unahan, mo na ginaingon nga di lang ko padayon kay wa may klaro. Pero ang Ginoo gusto niya nga magsaligta kaniya sa tanang panahon. And don't you know mga kaigsunan, nga bisan ang pag-split sa Ginoo sa Red Sea, as what I've said before, dili niya gi-split mga kaigsunan from gikan sa lapyahan dito sa border mga kaigsunan, baybayon dito. Wala niya nigiablihan nga diretso gyud dayon dito sa Pikas Tumoy. Hinay-hinay as long as they move forward mga kaigsunan, hinay-hinay pod nga gina-split sa Ginoo ang dagat. You know why the Lord is doing that? Why the Lord was doing that mga kaigsunan? It is because God wants us to be always dependent mga kaigsunan diha kaniya. Mo nay usa ka butang o prinsipyo mga kaigsunan nga tagaan nato og pagtagad. It is because mga kaigsunan naay daghang panahon nga
kumbaga mga kaigsunan, sigurista gusto nato manigurado Ha? But the Lord wants us to all the time rest on Him, depend on Him, believe on Him, nga ablihan niya ang dalan para kanato mga kaigsunan. So mo na nga kung imuha nga lilion, imuha nga tan-awon mga kaigsunan, ang balaan nga kasulatan, makita nimo nga niingon ang Ginoo kang Moses, ingna ang Israel. Ingna mga katawhan sa Israel nga mo go forward na sila. Ay kumbaga murag medyo hesitant pa mga kaigsunan sa pag-move forward. So sa na nga mga kaigsunan sa usa ka despairing, shall I say, shore of the Red Sea, ang mga Israelitas mga kaigsunan wala man gud nila makita ang naa sa unahan mga kaigsunan. Wala po'y teleskopyo sa una. Wala'y teleskopyo sa una mga kaigsunan nga makita na nila ang kanaan nga mo'y ilang padulngan. So mo na ginaingon mga kaigsunan nga kumbaga, di mangani nila makita ang pikas lapyahan. Kumbaga, abi nimo ang Ginoo naghatag sa ilaha og simple kaayo nga instruction og matod pa sa Ginoo, tell the children of Israel to go forward. Mo na ginaingon mga kaigsunan sa pulong sa Ginoo. Abi ninyo na comments ani si Dr. McIntosh, comment siya nini about sa crossing sa Red Sea. Ako lang basahon ang iyang comments para po nga matagaan mong idea mga kaigsunan. Nagaingon si C.H. McIntosh, nagtuo siya mga kaigsunan, nga ang Red Sea, wala yun siya ma-divide mga kaigsunan throughout all at once. Muna akong giingon kaganiha. Wala yun ni ma-divide nga na-split from the shore sa location nila padulong sa ilahang destination mga kaigsunan. It was actually opened by God progressively. Hinay-hinay ni nga giablihan sa Ginoo as Israel move forward. Muna ginaingon nga anam-anamon pod sa Ginoo sa abli ang pula nga dagat. Abi nimo nga nung gihimo na niya tungod kay gusto sa Ginoo nga magsalig ang iyang mga katawhan all the time mga kaigsunan, each step of the way. Every step gusto sa Ginoo nga magsalig ta sa Ginoo, mo depend ta kanunay kaniya. Kumbaga bisag wa nato maklaro sa unahan pero step by faith. Mo na ginaingon nga move forward pinagi sa pagtuo, and abi nimo ang Ginoo wala siya maghatag og guidance mga kaigsunan 2 steps every time. Ang gusto sa Ginoo is 1 step every time, 1 day at a time, day by day, moment by moment, step by step. No? Inguna na ang paghatag usahay sa Ginoo mga kaigsunan sa kanang gitawag og giya sa matag usa kanato, and it takes faith mga kaigsunan to move forward. Abi ninyo kung wala tayo pagtuo diha sa Ginoo, it would be very, very difficult to move forward. Matod pa sa book of Hebrews, without faith, it is impossible to please God. Kung wala tayo pagtuo, saan man nato pagpalihok ang Ginoo mga kaigsunan, mo na ginaingon nga, how can we please the Lord? Dili sad molihok ang Ginoo. That would be the time nga God will leave us alone. Kumbaga, mabitaw na ang principle sa Proverbs 3, trust in the Lord with all your heart, lean not into your own understanding, because God wants us to be always dependent on Him, trusting Him, believing in Him, depending on Him sa kada step nato mga kaigsunan, atong saligan ng Ginoo nga moabli siya sa mga opportunities sa atuang kinabuhi mga kaigsunan. So makita nimo dinhi nga ang gusto diay sa Ginoo nga ang ato ang mga kasing-kasing, God wants us that our hearts mga kaigsunan kanunay nga mo depende diha kaniya. Nga mo na ginaingon step by step, day by day, moment by moment, kay ang Ginoo mo lead man sa iyang mga katawhan, especially sa time sa Israel, God leads them step by step. God provides day by day. Nahinumdum ko nga sa diha nga nag-provide ang Ginoo og mana sa Israel. Ingon ang Ginoo nga ayan mo pagtigom diha, ugma na po'y laing mo abot. Abi nimon sa gihimo sa Israel kay nahadlok sila bahin sa ugma katong ilang gipangtigom mga kaigsunan nga daot ra gihapon. And then the next day nag-ulan na pod og mana. God wants us to
believe and trust in Him. Gusto niya nga mo dependa kanunay kaniya because I believe God will provide on a daily basis. Ingon pa sa pulong sa Ginoo sa tudlo ni Christ sa iyang prayer. Ingon pa niya, give us this day our daily bread. Because God wants us to depend on Him all the time. Gusto sa Ginoo nga magdependa kanunay kaniya. Mabitaw na nga bisan sa provision mga kaigsunan, gusto sa Ginoo nga kanunay gitang mo depende diha kaniya, and He cares for us, no doubts about it. Ang Ginoo kanunay nga nag-care sa tuwa, moment by moment, leading us step by step, providing our every need day by day, and He cares for us moment by moment. So mo na nga ang Ginoo gusto niya nga mahimo tang ingunana ang atong dughan, ingunana atong kasing-kasing. Way back mga kaigsunan sa panahon sa Israel, kada adlaw i-lead sila sa pillar of cloud by day and pillar of fire by night. The Lord leads them on a daily basis, day by day. Mga kaigsunan, mao na nga tugutan nato ang Dios nga mulihok sa atong kinabuhi, mugiya sa atong kinabuhi. Usahay di man ta move forward kay ngano abi nimo kung say hinungdan, lack of faith mga kaigsunan. Na ay gitawag kakuwangon sa pagtuo. Salmo 42 versikulo 8 gusto sa Ginoo mga kaigsunan nga kada adlaw, day by day mga kaigsunan, matud pa, the Lord also pours out His steadfast love upon me. Matud pa ni Salmistra David mga kaigsunan. Kada adlaw ang Ginoo nagahatag, nagabukbuk kaniya o gugma diha kaniya mga kaigsunan. So in other words, makita nato nga mapamalandungan nato mga kaigsunan nga bisan diha sa Salmo 42 versikulo 8, day by day on a daily basis. Di ba? Ang Ginoo mohatag siya sa iyang provision, moatiman siya kanato on a daily basis. Sa Salmo 110 versikulo 3 mao gihapon, ang imong kusog shall be renewed day by day, sama sa yamog sa kabuntagon. Kanindot mga kaigsunan sa pulong sa Ginoo nga nagtug-an kanato nga ang imuhang nga kusog mabag-o kini adlaw-adlaw mga kaigsunan, kada adlaw sama sa yamog sa kabuntagon. Salmo 110 versikulo 3, basahan ninyo. O gani sa Lucas 13 or 11 verse 3, sa model prayer, gitawag ni sa uban og the Lord's Prayer, pero actually this is a model prayer nga gitudlo sa atong Ginoo sa iyang mga apostoles. Nga usa sa butang dito sa model prayer, ako lang i-emphasize Gusto lang ako i-emphasize ni nga part. Of course, you know the Lord's Prayer na memorize na sa uban. Naay part dito mga kaigsunan nga nag-ingon dito sa instruction sa Ginoo. Ingon pa niya nga kung mag-ampo mo ingon ani. Okay? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. And then moabot ka sa point mga kaigsunan nga nag-ingon dito sa prayer, give us this day our daily bread. Well, magutana siguro ka nganong daily bread man. Nganong dili man 1 month supply, nganong dili man whole year supply, nganong daily bread man, daily mga kaigsunan ang sulti sa Ginoo. So kung daily bread mga kaigsunan, then our daily work mugayad po sa ang Ginoo sa to sa atong adlaw-adlaw nga trabaho, in our daily plans, in our daily opportunities. God leads us daily, provide us daily. You know why? Tungod kay gusto sa Ginoo mga kaigsunan nga magsaligid ta niya. Give us this day our daily bread. Tanawa ra. Again, diha sa Psalm 68 verse 20 mga kaigsunan, ako lang ning i-explain sa inyo. Di na ako basahon ang text, no? Ako lang explain unsay sulod ini mga kaigsunan. Sa Psalm 68 verse 20, but if you have your Bibles with you can open it, no? Pwede nyo ablihan mga kaigsunan alang sa pagpamalandong usab. O di ba kailista na and then basaha o niya mga kaigsunan. Ingon pa dito sa pulong sa Ginoo sa 68 verse 20 sa Salmo, blessed, bulahan kara adlaw-adlaw. Blessed day by day be the Lord. Nga maoy nagpasan mga kaigsunan sa ato ang mga burdens. Burdens.
ang Dios mga kaigsunan nga mao ang ato ang kaluwasan. Take the emphasis mga kaigsunan sa Psalm 68 verse 20. O ganapay daghan nga mga examples mga kaigsunan nga ginatudluan ta sa Ginoo nga magsalig ta kaniya kada adlaw. I remember po sa New Testament time, sa diha nga si Apostol Pablo magsuwat siya dito, misuwat siya sa mga taga-Korinto. Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16 mga kaigsunan, nga matud pa niya, ayaw mo ka don't lose heart. No? Ayaw mo og kanang gitawag og ka-discourage. Don't be discouraged. Even though nga kining ato ang outward man, kining atong lawas physical nga aspeto, mo na ginaingon nga deteriorate man gyud ni kada adlaw. Ang atong lawas mga kaigsunan gakatiguwang ni siya. Ang atong lawas kumbaga mura siya og kanang naang ang description bitaw sa pag-deteriorate sa ato ang body. Mo na ginaingon nga kaniadto kusgan pamangko pero karon pag edad og 50, 60 mura man og medyo luya na. Matud pa sa uban, life begins at 40. Nga pag-abot sa peak sa imuhang life at the age of 40, declining na pod, dili na pasaka, kundili padung na pod mga kaigsunan sa pagpaubos. Pauraos-os na pod mga kaigsunan. And we know for a fact that our body is deteriorating. Pero ingon pa ni Apostle Paul mga kaigsunan, nga bisan pagkining atong outward man is perishing, yet, matod pa niya, the inward man is being renewed. Gibag-o kini kada adlaw. At tanawara, God is trying to renew us every day on a daily basis, mga kaigsunan. Mabitaw na nga kung wala na takahibalo mga kaigsunan kung say angay natong buhaton. If we don't know, just like the people of Israel in the Old Testament, sa diha nga panahon mga kaigsunan nga murag dead end na gyud, we cannot move forward, sideward, we cannot go back. Mo na ginaingon mga kaigsunan, then take the logical step. Take the logical step mga kaigsunan and step by faith. Mo na ginaingon nga tikang kauban ang pagtuo mga kaigsunan. I remember the song mga kaigsunan nga sa tungan taha brad, day by day. No, day by day, di ba? Ang kinabuhi ko matagutlo, o di ba? Some of you have memorized that song or familiar sa inyo ang maong kanta nga naghisgot mga kaigsunan sa ang kinabuhi nato kada adlaw, ang kinabuhi nato matagutlo. So day by day matud pa nga matag panahon mga kaigsunan nga mulabay ang adlaw. Makita gihapon nato ang kusog nga mutagbo mga kaigsunan nga kusog nga atong gikinahanglan sa pag-atubang sa mga pagsulay sa kinabuhi og nagasalig ta kanunay sa ato ang langitnon nga amahan og dili ta nga mabalaka. Tanawa kantahar ko na ninyo ng kanta nga day by day. Ang kinabuhi ko matag gutlo mga kaigsunan. It gives us an encouragement kung imuhang tanahon, imuhang kantahon na siya. Daghan kay kog mga paborito nga mga kanta usa na ni kini nga day by day, no? Because the truth of the matter is mo na ginaingon nga nagatubang man gyud ta og kada adlaw nga mga challenges, challenges that we are forced to face mga kaigsunan. Nga matod pa ni Isabel Con mga kaigsunan, usa ni siya ka missionary, if not mistaken dito sa China. Pero sa panahon mga kaigsunan nga grabe ang panghitabo dito, ang Communist Party ni overrun sa China, ni likay sila mga nanibat sila mga kaigsunan. Unya matod pa niya sa iyang comments, iyang usa sa iyang mga testimony, how it pays to take one step at a time with God. Mao na iyang statement nga nindot kayo pamalandungan, how it pays to take one step at a time with God. Mo na ginaingon ba nga ayaw lang kabalaka unsay angayan. Abi nimo unsay makapa-prostrate, unsay makapaluya nato usahay. Kana man kung magsigit ang hunahuna sa future mga kaigsunan nga wa pa mo abot. Usahay malimtan na lang nato ang karon, ang opportunities, ang mga privilege karon kay gihulga
o grabe nga pagkabalaka sa paghuna-huna sa gitawag nato kaugmaon nga wa pa moabot mga kaigsunan. And that is why we have to take one step at a time. At a time with God. Mo na ginaingon mga kaigsunan nga usahay di naman takatulog sa sobra nga pagkabalaka. Mabitaw na nga naay usa ka writer pod mga kaigsunan nga common kay nga writer sa mga libro. I remember nga naapod siya libro nga gisuwat mga kaigsunan nga How to Win Friends and Influence People. Naapod siya gisuwat nga libro mga kaigsunan How to Stop Worrying and Start Living. Unsaon kuno pag-undang sa pagkabalaka og magsugod ta og puyo. If you are familiar with Dale Carnegie, usa ni siya sa mga motivational writer mga kaigsunan nga maayo sad siya mo expose about ani no, pero moingon ko sa inyo ha mga kaigsunan that what we need is not motivational speakers like them, pero moingon ko nga nang atong gikinahanglan mga kaigsunan mo ang atong buhi nga Dios. Siya ang nag-motivate kanato mga kaigsunan, ang pulong sa Ginoo. Wala na may lain nga pinakagwapo mga kaigsunan. Wala na may lain nga pinakanindot nga to ang duolon gawas sa pulong sa Dios mga kaigsunan. Mabitaw na nga usahay dili nato makita ang kamot sa Ginoo. Usahay dili nato makita kung giunsa ta pag guide sa Ginoo. Ang atong nakita kana ra gyud nas tungod nato. Just like the people of Israel nga gusto sa Ginoo mga kaigsunan nga magsalig kaniya pirmi. Hinay-hinay, progressively nga gi-open niya, gi-split niya ang Red Sea one step at a time. Wala niya gi-split once and for all mga kaigsunan ang Red Sea. Progressively nga gi-split to niya kay gusto sa Ginoo mga kaigsunan nga mutikang gyud ta nga naa ang pagtuo. Mao nay hinungdan, mao nay rason mga kaigsunan nga usahay di gyud ta kahibalo sa future. Nobody knows. We do not in fact know what in store for us this whole day. We do not know what in store for us for this whole week or this whole month or year. Wala man ta kahibalo. Ang gusto lang sa Ginoo mga kaigsunan nga mo depend ta kanunay kaniya kaya nga to ang gitawag mga kaigsunan og buhaton, angay buhaton mga kaigsunan. Our main business, shall I say mga kaigsunan, our main business dili ang pagtan-aw kung unsay naa luyo anang gitawag nato og luyo anang dagat luyo anang Red Sea wa ta kabalo kung say naa dia, and a distance wa ta kabalo kung say nasa unahan. Pero gusto sa Ginoo nga mo take og step ta kung unsay what lies in front of us at hand mga kaigsunan naa dia sa atong tungod. Gusto sa Ginoo nga step by step, day by day, moment by moment, mutikang ta uban ang pagtuo mga kaigsunan. Mo na nga dili ta dapat mo balaka mga kaigsunan kung unsay bahin sa ugma. We should not be anxious about tomorrow. Anyway, God will take care of our tomorrows. Siya na'y bahala man mga kaigsunan. Ang atoa lang yun is live one day at a time. Live one day at a time. I remember mga kaigsunan na hinumdum ko sa Matthew chapter 6. No? Ato daw pakliyo ng ato ang mga Biblia mga kaigsunan sa Matthew chapter 6 mga kaigsunan para paghatag og gamay nga emphasis aning parte sa ato ang discussion karon. Akong basahon diha kaninyo ang bersikulo Matthew 6 verse 34. 34. Arita sa verse 34 mga kaigsunan. You are familiar with Matthew 6:33, seek first God's kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Og makita sab nimo diri ang context, no? Ang context gyud. Usahay daghan kay tag mga gikabalak-an. Pananglitan lang kining naa diri mga kaigsunan nga gipatik diri sa bersikulo 34 nga nagaingon dinhi, busa dili kamo magkaguol tungod sa ugmang adlaw. Kay ang ugmang adlaw adunay iyang kaugalingon nga pagkaguol. Igo na sa adlaw ang iyahang kadautan. It means simple.
simple lang. Ang ako lang point ani is that live one day at a time. Ayaw kaguol sa imong nga future, mga kaigsunan. Ayaw kaguol sa imong ugma atuba nga ang karon, what it in store for us karon dia in front sa imuha, take a step, uban ang pagtuo, salig ang Ginoo, tikang lang yun. Tikang, take a logical step, mga kaigsunan, sa pagpadayon, sa pag-alagad sa Ginoo. Matod pa ni Kristo Jesus, kasi Christ magid ang nagsulti nini. Igo na sa adlaw. Live one day at a time. Don't bother yourself about the future. Muna ginaingon nga, ang Ginoo mo take care na niya na. Siya na'y bahala niya na, mga kaigsunan. Kaya ang issue manggod, mga kaigsunan, sa Matthew chapter 6, ang kanimanggong needs na to. O, di ba? Usahay, di ba? Mabalaka ta sa ato ang mga gikinahanglan, mga kaigsunan. Grabe ang ato ang kabalaka sa pagkaon, unsa may atong kanon, unsa may atong imnon, unsa may atong ibiste. Mo ni ang context diri, mga kaigsunan. Pero naghatag ang Ginoo sa atoa og kanabitawng point, mga kaigsunan, nga dili ta angay magkabalaka. Duha man ni punto diri. Ang kakuwang sa pagtuo og kabalaka. Nganong kakuwang sa nganong naay kabalaka kay tungod kay kakuwang ni sa pagtuo, mga kaigsunan. Mo na nga ingon pa ni Kristo Jesus, nga matud pa niya, dili kamo magkaguol, verse 25, basahon ako, dili kamo magkaguol tungod sa inyong pagkinabuhi. Kung unsa ang inyong pagkakanon, kung unsa ang inyong pagaimnon, bisan tungod sa inyong lawas, kung unsa ang inyong igasulob, dili ba, ay pangutana diri ang atong Ginoo, dili ba ang kinabuhi labaw pa kaysa kalanon? Ug ang lawas labaw pa kaysa bisti or panapton? Ingon dayon ang atong Ginoo, tanawa ra gud ninyo ng mga langgam sa langit. Wala sila magpugas. Wala sila mangani. Bisan pa magtigom sa mga dapa. Wala nagtigom, tanawa. Apan gipakaon sila sa inyong amahan nga langit nun. Dili ba labaw pa kamo kaysa mga langgam? Dili ba labaw pa kay kanila? Dili ba labaw pa kamo kay kanila? Matod pa ni Kristo Jesus. Labaw pa man tagbili kaysa mga langgam, mga kaigsunan. Look at the sparrows. Tanawan ng mga langgam sa kalangitan. Way kamot. Siyempre way kamot. Unsaon pagtanom, unsaon pag-ani. But the Lord feeds them. The Lord feeds them. So diha nimo makita, mga kaigsunan, nga usahay sobra nga to ang kabalaka. Ang Ginoo niingon ba nga, gipakaon man gani sa Ginoo ang langgam, ikaw pagkaha. Ang langgam gani walay kamot, walay utok nga parehas nimo. Di ba? So, mauna, mga kaigsunan, nga magkakaon kagyod, actually. Di ba? Makabisti kagyod. O kinsa kaninyo ang tungod sa pagkaguol o pagkabalaka, arang makadugang og usa ka siko sa iyang gitason. Muna ginaingon nga, ang kabalaka makasulbad ba sa problema? Ang kahadlok, mga kaigsunan, makasulbad ba sa problema? Og mahatungod matod pa ni Kristo sa mga panapton, ngano bang magkaguol kamo? Tanawar gud ninyo ng mga lili sa kapatagan, mga lirios kapatagan. Unsa ang ilahang pagtubo? Wala gani na sila naningkamot, wala mga linyas. Apan magaingon ako kaninyo nga bisan pa man gani si Haring Solomon, mga kaigsunan, sa tibuok niyang himaya, wa man gani mabistihi sama sa usa ni ini kanila. Tanawar ha? Kung giatiman sa Ginoo ang mga lili, mga liryo sa kapatagan, nga matod pa sa atong Ginoo, bisan gani si Haring Solomon sa iyang kadato, ingon nga hari sa Israel, wa man gani siya nabistihi sama sa liryo sa kapatagan. Ug unya ingon dayon ang Ginoo, ug kon ang balili sa kapatagan nga karon anaa ug ugma igasugnod na sa hudno. Kung sila gibistihan sa Dios, dili ba siya magabisti og labaw pa kaninyo? Tanawa on sa isyo. O kamo nga tao nga diyutay ing pagtuo. Narang isyo. Ngano di ay, tungod di ay sa lack of faith. Nganong wa man move forward, diha-diha dayon ang mga Israelitas. Naguhuat pa magsugo.
Naghuwat pa mga kaigsunan nga kanang muingon pa si Moses nga muingon pa ang Ginoo nga ingna ang mga katawhan sa Israel. Ha? Gibuksan ko na ang first step aron mutikang sila. Ala, go forward. Mo to nga ingon ang Ginoo kang Moses, ingna ang Israel nga move forward na sila. Abi nimo nga nung di ta ka move forward, there is a lack of faith. Ngano nga ang kabalaka mo tumaw, ang kahadlok mo tumaw, ngano man nga grabe mga kaigsunan ang kumbaga kaguol nato mga kaigsunan nining mga butanga. Ang issue sa Ginoo mao ni siya. Ingon pa niya sa bersikulo 30, o kamo mga tao nga jutay ing pagtuo. Mo na, no? Kuwang day lack of faith di ay kining worry mga kaigsunan mo tumaw ni siya because of lack of faith. No? Ang verse 31, busa dili kamo magkaguol. Sa inyohang mga basic necessities sa kinabuhi, pagkaon, mainom, bisti, matud pa ni Kristo Jesus, mga hintil nga wa kay lag Dios giuna biya ni nila. Pero ingon pa sa atong Ginoong Hesukristo, nasayod ang Ginoo nga kining tanang mga butanga inyohang gikinahanglan. Sama pod sa panahon sa Israel mga kaigsunan, kay balo ang Ginoo nagkinahanglan ang katawhan sa Israel sa provision, sa tubig, sa mana, sa protection, sa giya. Nagkinahanglan, God knows. Nahibalo siya nini. Pero matod pa ni Kristo Jesus, apan unaha o sa ninyo ang pagpangita sa gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong og kining tanan idugang ra kaninyo. So, I think mga igsunan, you have to take the step of faith. Busa, ingon pa ni Kristo, ay dili na lang mo magkaguol ni magkabalaka tungod sa kung unsay moabot og mga adlaw. Kay ang ugma aduna na iyang kaugalingon nga mga kaguol mga kaigsunan. So I think we have to take this, no? Kuhaon na to ni nga mga panambagon mga kaigsunan nga gisulti ka nato diha sa pulong sa Dios. Makita nato mga kaigsunan nga step by step mga kaigsunan, our main business is not to see what lies dimly at a distance. Ang ato ang sa business mga kaigsunan is to do what lies clearly at hand. Ayaw na tanawa itong medyo wa pa maabot. Tanawa kung sa'yo naa sa mga tubangan, take a step of faith, move forward, hala, lakaw. Kung nasayod kang kana, mo na guide, mo na giya sa Ginoo. So ayaw nagka-anxious mahitungod sa kung unsay mahitabo ugma. Mo na ginaingon mga kaigsunan nga saligan nato gayud ang Ginoo. Sama sa akong gingon kato si Isabel Khan. Sa diha mga kaigsunan nga ang communist sa China mga kaigsunan midagaya grabe. So kining missionary dito, miskapo siya. Walay sakyanan, by foot, nagbaktas laliman ganang grabe nga pagsulay sa kinabuhi mga kaigsunan. Never been in that place nga walay religious freedom. So ang mga missionaries nga naa sa lugar mga kaigsunan nga walay dili open ang gospel. Naghari mga kaigsunan ang control sa communism. Arang kalisod mga kaigsunan. So kini si Isabel Khan mga kaigsunan dito sa communist country nga mao nga China sa diha nga mi ubaw na gyud mi saka na gyud ang communism dito mga kaigsunan. Naningkamo tawo nag-escape kini si Isabel Khan by foot kauban sa iyang anak nga ginganlan og si Danny. Grabe hangtod mga kaigsunan, grabe no, by foot lang, namaktas lang, nidagan lang, nangitag lutsanan, pilagha kasimana, bulan mga kaigsunan nga paglakaw, hangtod mga kaigsunan nga niabot sila sa border mga kaigsunan sa Burma mga kaigsunan. Niabot sila dito, wa sila kahibaw kung sa ilang buhaton. Imagine na sa kabugnaw sa panahon, travel sila, nagbaktas lang, snow pa. Muna ginaingon mga kaigsunan nga arang paita mga kaigsunan. Pero naningkamot sila og niabot gyud sa punto sa kinabuhi ining usa ka misyonaryo. Nga matod pa niya unsaon man ako, Lord, wa man ko kahibaw unsay next step ani. Wa naman ko kahibaw unsay walay kwarta, kulang ang kwarta. Pag-abot sa Burma mga kaigsunan, wa sila kabalo sa language. Dili sila
istorya sumala sa lingwahe, muna ginaingon nga lisura, no? Dili ka magka-communicate, unya pagkahuman mga kaigsunan, wa pag kay enough nga resources, kuwang na ang imuhang kwarta, o nya ang gilayon sa paulian nimo mga kaigsunan, halfway around the world ka pa. Muna ginaingon mga kaigsunan nga, pagkalayo pa mga kaigsunan, half of the globe, mga kaigsunan, ang imuhang location, padulong sa imuhang Pinoy-anan. Siguro kung naa ka sa sitwasyon nga sama niya na, you will be dismayed, mga kaigsunan. Siguro dili nato ma-explain, mga kaigsunan, kung unsa ka alarming, kung unsa ka dangerous, kung unsa ka depressing ang situation, mga kaigsunan. Pero matod pa niya sa testimony ni Isabel Khan. Akong basahon ang iyang testimony, unsay sulti niya. Ingon pa niya, the first thing we do is to cast out fear. Among gisalibay ang kahadlok. Mga kaigsunan, kinabitawang na anak ka sa grabe nga danger, extreme na nga danger. Kanang kumbaga, murag na anak ka sa punto ba nga arang lisura na yun kayo, ispilingon ang pagsulay sa kinabuhi. Ang imuha na lang isulti, akong isalibay ang kahadlok, atubangon na akong kangit-ngit. Akong atubangon ang kahadlok, mo na ginaingon nga faith. Napoy ako nabasa nga book, ingon pa niya nga, faith is not actually the absence of fear, but the courage, mga kaigsunan, nga bisag pagdunay ginagmay kahadlok, pero nagpadayon gihapon ka sa pagsalig sa Ginoo. Dili ba? So mo na nga, usapod kabutang mga kaigsunan, nga ibutang nato sa itong kasing-kasing, kining kahadlok, dili magud ni iyas Ginoo. Usa lang kabutang mga kaigsunan, nga isulti nako sa inyo, nga angay nga imuhang kahadlokan. Mahadlok ka sa paghimo og sala. Mo na dapat, no? Mahadlok ta sa paghimo og sala. Pero sa lain nga mga butang mga kaigsunan, we have to cast out fear. Atong isalibay kini nga matang sa kahadlok, and the only fear, as what I've said mga kaigsunan, nga imo nga imong i-entertain diya sa imong kasing-kasing kanang fear of sin mga kaigsunan, no? Di ba? So many times, as what I've said before yesterday, nga daghan nga panahon, hundreds of scriptures and another hundreds of scriptures in the New Testament that told us mga kaigsunan nga ang Biblia o ang Ginoo nag-ingon, do not be afraid. Do not be afraid. Fear not. Be not afraid, mga kaigsunan. So muna nga kini si Isabel Kuhn, mga kaigsunan, abi nimo kung sa iyang gihimo, iyang i-cast out, mga kaigsunan, ang kahadlok, niluhod siya, mga kaigsunan, ug iyang gibutang ang iyang kasing-kasing diha sa buhi nga Dios, ug ingon pa niya sa iyang pag-ampo, ingon pa niya samtang nagluhod siya, mga kaigsunan, ingon pa niya nga, akong i-refuse nga mahadlok ko niining panahon na. Akong gihangyo ang Ginoo nga unta, niining ako nga kahimtang, ang Ginoo mohatag og dan. Abi nimo, sa punto usahay, mga kaigsunan, as what I've said before, God can even make way in the wilderness and rivers in the desert. Isaiah chapter 43, you remember that verse? No? So makita nato, mga kaigsunan, nga usahay nata sa punto sama niining misyonaryo nga gipadala dito. O ang iyang pangayo sa Ginoo, Lord, show me, give me light, tagay kog jutay kahayag nga din dito na ko unang ibutang ang akong tiil, tikang sa pagtuo. Mo na ang second step nga iyang gihimo, mga kaigsunan. Una, he refused to be afraid. Number 2, he asked the Lord, Lord, show me light, tagay kog kahayag, clear, nga dihan ako mo step forward. Bahala na tong ugma. I don't know what's next in line. Ang gipangayo niya, Lord, ang akong gikinahanglan karon pagkaon. Gutom na kayo. Akong gikinahanglan karon panding. Cut the story short, mga kaigsunan, ato na lang putlon ang sugilanon. Naabot si missionary Kuhn, mga kaigsunan, balik sa iyang homeland, safe and sound, mga kaigsunan. And it came, niabot, mga kaigsunan, kana tungod kay nagpadayon siya sa pagsalig sa buhi nga Dios. Nagpadayon siya sa guidance, mga kaigsunan. Nagpaabot siya, mga kaigsunan. O ang tanan, mga kaigsunan, kumbaga,
nga mga kalisdanan nga yang naagihan along the way mga kaigsunan pagpauli niya from China by foot to Burma. Unimaginable. It's amazing how the Lord leads them, no, sa pagpauli mga kaigsunan. But anyway, God leads. Ang Ginoo nag-lead mga kaigsunan. He provided the way. God can make even way in the wilderness and rivers in the desert. So makita nato ang provision sa Ginoo, makita nato ang iyang faithfulness, makita nato nga ang journey nato one step at a time mga kaigsunan. Mabitaw na nga moingon na lang ko sa inyo lastly, no. Moingon na lang ko sa inyo lastly. Wa naman ko time. Hapit na pod maupos ng akong oras. Moingon na lang gyud ko sa inyo when you do not know sa panahon igsoon nga wa nakakahibalo kung unsay angay nimong buhaton, saligi ang Dios. Trust God for guidance sa mga ginagmay mga kaigsunan nga mga increments sa ato ang life mga kaigsunan. Kung dili nimo makita kung unsay naa sa unahan kay arang kangit-ngit lagi. Wa nimo makita kung unsay naa sa imong ugma. Wa nimo nakita unsay naa sa distansya sa imong nahamutangan karon. Dahil moingon ko sa inyo buhata kung unsay gi-open sa Ginoo sa imuha karong adlaw. Yeah? As what I've said before, God did not split the Red Sea once and for all. Gi-split sa Ginoo ang Red Sea progressively because God wants us to step by faith one at a time. God leads us step by step, mga kaibigan. One step at a time. God will provide our needs day by day and He cares for us. Sayod taniya na mga kaigsunan ang Ginoo nagatiman kanato moment by moment. Does Jesus care? Oh yes, He cares. Ang Ginoo nag-care siya moment by moment. Napoy kanta diana, di ba? Moment by moment. Oh, naikanta sa danay na I remember ba nga napoy awit ana nga paborito kay sa mga ladies. I remember the ladies sa church. Gusto kay mo kanta ning moment by moment mga kaigsunan. Magpabilin ta sa pagsalig sa ato ang Dios moment by moment. Matod pa ni John Ritchie, ingon pa niya, it was a path where faith alone could walk. Dalan mga kaigsunan nga ang pagtuo ra gyud mo'y makahimo sa pagtikang. Muna ginaingon kung wa kay faith di gyud ka mo tikang. Nakita nimo ang wall of water, muraga invisible dam. Nakita nimo kung walay faith mga kaigsunan di gyud ka katikang. It only takes mga kaigsunan for faith. Muna ginaingon faith alone could walk. Matod pa sa comments ni John Ritchie sa Exodus chapter 14. And step by faith, they trod it until the other shore was reached. Muna ginaingon nga hangtod nga naabot nila ang pikas lapyahan sa baybayon. Step by step mga kaigsunan, faith alone could walk. Abi nimo sa panahon nga lisod og ngiob ang atong ginabuhi. Honestly, moingon lang gyud ko sa inyo kanang ang sitwasyon murag dili pabor nato. Murag lisod kayo mo step forward by faith. Pero abi nimo, the people of Israel step forward. I remember the example of Abraham. He doesn't know where. Wa siya kahibalog asa siya nga lugar mo adto. Pero matud pa sa book of Hebrews chapter 11, I think verse 8 or following verses. Naghisgot ka nato mga kaigsunan nga si Abraham, milakaw siya bisag wa siya kahibalog asa siya padulong. Mo na ginaingon nga Abraham milakaw siya by faith mga kaigsunan because during those difficult times when the future seems dim and dark, muna ginaingon ngit-ngit mga kaigsunan ang atong kaugmaon, the only thing that can make us forward is by faith. Muna ginaingon nga ang makapatukmod ra gyud nato mga kaigsunan nga mopadayon tangadto sa unahan kana ra yung musalig ta sa Ginoo. Well, mingon ko sa inyo faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Maulabitaw na nga moingon ko sa inyo ang kining daan usahay nga atong pagalakwan
naa sa dead end usahay nga ang pagtuo ra gyud mga kaigsunan mo'y makahimo sa paglakaw hangtod nga maabot ta sa pikas lapyahan sa Red Sea sa ato ang kinabuhi. Mo bitaw na mga kaigsunan no. Alay daghan kay mga istorya mga kaigsunan nga maka-relate ka. Siguro ikaw mismo maka-relate ka. Naay mo abot usahay nga problema sa imo ang kinabuhi. Unimaginable, unexpected, kalit, sudden kayo mga kaigsunan. O gunya usahay wa ta kahibalo kana bitaw mura nag mungit-ngit atong pananaw, mura na tag makulaps mga kaigsunan. Mo na ginaingon nga usahay mo ingon ta nga biyahe sa kubi kay parang kada bugat ining akong problema. Samtang mag-recollection ta sa mga panghitabo mga kaigsunan. Ug niya ang ato na lamang mahimo mo ang pagduol sa ato ang buhi nga Dios. Ug niya mangayo tagtabang sa Ginoo. Of course, mga kaigsunan, dili ba? So from time to time mga kaigsunan, step by step, day by day, moment by moment, paghimog mga desisyon mga kaigsunan nga kabalo ka ilawom sa laraw sa Ginoo. Ako nang isulti kaninyo, it is because every now and then we are facing challenges oftentimes that we are forced to face. Of course, tayo mga challenge nga kita'y naghimog desisyon. Ni-appeal ta niya na, ni-desisyon ta niya na, ni-sulod ka niya na, ikaw mo yung naghimo na. Pero na mga challenge kinabuhi, mga kaigsunan, nga ingno nato mga kaigsunan nga dili nimo gusto pero mapugos kas pag-atubang. Mao lagi na. So mo na nga kining Red Sea mga kaigsunan, na-divide ni siya mga kaigsunan before the people of Israel and they took ilang gikuha mga kaigsunan ang ilang first hesitant step. Ang nganong moingon kog hesitant step kay usahay kana bang moingon ba nga saman mo forward ta dili mo na ginaingon forward dili hesitant step. Knowingly mga kaigsunan nga ang ilang nakita na arag kita na nila ang pile mga kaigsunan sa tubig. Murag invisible dam ilang nakita nganong ni barog maning tubig mo na ginaingon first time ever sa experience nila nga nahitabo to mga kaigsunan and sometimes with fear mo na ginaingon usahay with timidity usahay na ang kahadlok mo na ginaingon nga ni testing siguro sila at first sa unang tikang sa diha nga giabrihan sa Ginoo ang pula nga dagat siguro ni testing sila og first step. Tanaw nila sa basa-basa pa man ni muromag na apay nabilin gamay nga tubig nikuha sila sa ilang first step sa sea floor and then finding it a highway later on mga kaigsunan nga napuno sa paglaom samtang naginahinay sila tikang ilahang naobserbahan that the Lord also leads them opening the way mga kaigsunan hangtod nga niabot sila ngadto sa pikas lapyahan. Well, mga kaigsunan, moingon ko sa inyo usa sa mga butang ato ang gigbiyahe, gay journey sa atong kinabuhi karon. Ang ako is just take one step at a day. One step at a time. Live on a daily basis, mga kaigsunan, moment by moment. Mo na ginaingon mga kaigsunan nga tagaan natong higayon ang Ginoo. Abi nimo gusto lang gyud sa Ginoo nga maparehas unta ta sa usa ka kahoy nga natanom daplin sa mga tubig sa kasapaan, ligon, nga panahon mga kaigsunan sa hulaw sa kinabuhi. Naman gihulaw ang kinabuhi mga kaigsunan, dili mangod pabor na to tanang panahon. Pero kung sama ka sa usa ka kahoy nga natanom daplin sa tubig sa mga kasapaan, nga nagkuha kanunay og nutrients mga kaigsunan nga gikan sa Ginoo, kusog nga gikan sa Ginoo, giya nga gikan sa Ginoo. Kumbaga tanan nga gikinahanglan sa kahoy na supply tungod kay naaman siya sa tubig, daplin sa tubig sa mga kasapaan. Di nagagadagayday mga kaigsunan ang grasya, provision, protection, panalangin sa Ginoo. And we know for a fact nga ang Ginoo mo supply gud nato. So kung sama ta sa kahoy nga natanom daplin sa tubig sa mga kasapaan, sama sa gisulti ni David sa Salmo Kapitulo 1, ingon pa niya nga nagapamunga sa iyahang panahon. Dili maapektuhan, dili ta maapektuhan sa problemas kinabuhi. Dili ta maapektuhan sa kahulaw sa kinabuhi, sa problemas kinabuhi. Knowingly nga muratag kahoy mga kaigsunan nga natanom daplin sa tubig sa mga kasapaan. Mo na ginaingon nga
bisan pag maghulaw pa ning ato ang kinabuhi mga kaigsunan, bisan pa agihan og hangin, bagyos kinabuhi. Pero mo na ginaingon nga bisan pag moabot ang si tawag ninyo ana kanang panahon nga init na kayo. Kanang na term na sa mga Bisaya di ang sa termino anang kanang kwarisma. Sa to kwarisma ba to? Kanabang kanang hilabihan na gyud ka init nga ang temperatura usahay sa hapak sa init mga kaigsunan moabot na og tag 40 kapin, 50. Grabe na yung inita. Muna ginaingon nga di ka magpataka diha bulad sa init kay ma-heat stroke ka matud pa nila. Grabe nga kainit. Nya usahay pod panahon sa kagabihon, grabe nga katugnaw. Muna ginaingon nga naputoy kauban ako ningon nga maagwanta na ako ang init pastor kay magpasilong raman kong perting inita pero kining tugnaw yun kining tugnaw matud pa niya kining tugnaw bisag asa ka musuksok tugnaw mo na ginaingon diha mga kaigsunan dili ba usahay dagmalan ta sa kainit sa pagsuway sa kinabuhi usahay i-worse pod mga kaigsunan sa sobrang nga katugnaw nga kanabitawng mukagot imong ipon sa grabe nga katugnaw. Nakatisting na ba mo ano, Brad? Ako nakatisting ko na kanang tugnaw kayo. When we were doing mission work mga kaigsunan dito sa Davao City sa may Marilog area, gikan diha sa may Lamundaw, if you are familiar with that place, diha sa Lamundaw, naidaan diha padung dito lagbas padulong sa may North Cotabato na. Gibaktas na namo mga kaigsunan 5 a.m. in the morning, sugod na migbaktas mga kaigsunan. Naabot mi dito is about 7 p.m. in the evening. Una-una ha, kaduha o katulo na ko nabalik tong mission work. Kaniadtong unang panahon sa mga natives mga kaigsunan. Abot ko dito. Mao tong panahon na mga kaigsunan nga wa nagyoy tubig nga mainom sa kauhaw mga kaigsunan. Ya katong nitibo mga kaigsunan nga akong kauban niinom og tubig sa sapa gipaphar man tong naglutaw-lutaw dito mga kaigsunan. Og nya niinom. Nisunod po ko mga kaigsunan few days after ato grabing amoeba nako. Grabing amoeba pero sakita sa kuntiyan dahil it took me kinahanglan dalhon gid sa hospital. Kay nasudlan na dahi ko og tungod sa pag-inom mga kaigsunan sa tubig sa sapa mga kaigsunan nga dili dayto safe mga kaigsunan. Pero naibuong kong giinom sa nitibo man maunsa mga kaigsunan arang lig-on na mas lawas. First time mga kaigsunan 5 a.m. in the morning baktas mi mga kaigsunan padulong dito pa border na padung sa north Magpet na mga kaigsunan. Pero tigyong layo just imagine more than 12 hours na mo nga baktas mga kaigsunan para lang maabot unya hill up hill down na siya tungas naog napagyud kay ma-encounter dito nga mga wa ka kaila mga kaigsunan wa ka kay bawkin sa to sila and then pag-abot na mo dito mga kaigsunan sa lugar arang kanindot lang kay pag-abot na mo dito giandaman gid mi og linungag nga mais mga kaigsunan o gunya gisabuan pa mi og kanang manok Bisaya arang kagwapo sa experience mga lagad sa Ginoo pisag kapuya pagabot dito malipay ka sa mga tao mga kaigsunan naminaw sa pulong sa Ginoo nga among gisangyawan pag-abot sa gabi mga kaigsunan sugod na migtulog kay ning bukid mga kaigsunan sayo mig ka matulog kay may entertainment dito way TV wala tanan way kuryente lamparilya ra tulog na mi dito mga kaigsunan. Nagpasalamat ko nga gitagaan mig habol mga kaigsunan. Habol sa kanang sakos harina bitaw nga gitahi. Nga ang mahabulan mga kaigsunan, kutobras hawak. Kutobras hawak ang mahabulan. Kung habulan nimo ang imuhang ulo, ang tiil dili sad nimo mahabulan. Kung habulan nimo imong tiil, ang ulo di sad mahabulan. Paghagtok sa alas 11 mga kaigsunan, didto na gyud nakaingon na gyud ko nga dili magwanta ang katugnaw. Dili magwanta ang katugnaw. Para mga nitibo dito mga kaigsunan hukas-hukasan man lang. Magtungko raman dito sa abuhan mga kaigsunan daw sawaay lang matud pa nila. Pero ako mga kaigsunan ug ang akong kauban gikan sa alas 11 sa gabi hangtod na gyud na nag alas 4 di gyud ka katulog tungod sa grabe nga katugnaw. Nakatesting ko anak kanang mukurog bitaw ka mga kaigsunan nga mukagot imong ipon sa grabing katugnaw
Unya habulan nimo imong tiil arang tugnawas ulo. Habulan nimong ulo ay namugnaw ang imong tiil kay ang gihatag na habol mga kaigsunan kay sakos harina mga kaigsunan nga ang mahabulan katunga ra. O hangtod nga nag-abot na lag alas 4 nagpasalamat ko pagka alas 5 naanay initubig mga kaigsunan ug makatimpla na mig kape pertig yung tugnawa. It really bothers me. Painful, grabe nga pain. Grabe day no kanang tugnaw no. Kakuyaw ba day ana? Una kung wa kay mga protective clothing kung naka sa mga winter areas, sa mga lugar nga naay winter times, labi na karon, coming ang winter. So makita nimo mga kaigsunan nga grabe gyud. You have to wear protective clothing to protect yourself. Nya atong panahon na mga kaigsunan ang temperatura arang katugnaw. Ang akong point isa lang. Naay panahon sa atong kinabuhi nga perting inita giingnan ko sa akong kauban nga pabayaan mo pastor matagak ra na imong dila. Laliman ka tong halhal na mong katkat tong bungtod mga kaigsunan. Perting inita in the heat under the heat of the sun. Giingnan ko sa akong kauban gikomedyahan ko niya nga sagdi lang pastor tagak ra imong dila taud-taud. Pag-abot sa mga kaigsunan dito sa lugar nga nangatulog na may perte na pong tugnawa, giingnan po ko sa akong amigo. Ingon pa niya nga, sagdi lang pastor, kay taon-taon, mugahi ra ka. Tanawa ra. Mas grabe mga kaigsunan mo na ginaingon nga usahay, dagmalan tas kainit sa panahon sa pagsulay. Unya, gipagrabe pa yun sa grabe nga pagkagot sa ngipon sa katugnaw mga kaigsunan. Halabihan nga grabe nga mga pagsulay sa kinabuhi. Tanawa ra. So mo na mga kaigsunan nga maparihas unta ta sama sa gingon ni David nga maparihas ta sa usa ka kahoy nga natanom daplin sa mga kasapaan. Dili maapektuhan sa ting-init, dili maapektuhan sa ting tugnaw, nagapamunga sa iyahang panahon, kanunay mga kaigsunan nga nagalambo, amo na ginaingon nga usahay mura na tag makulaps mga kaigsunan sa diha nga mag-atubang tag mga daghan kayong mga adversities. But take things moment by moment. Moingon lamang ko sa inyo ha. Step by faith. Kuhaa ang matag sitwasyon sa imo ang kinabuhi. Moment by moment. O kung wa nagkakibalog unsay angay nimong buhaton, just like the people of Israel trapped into that dead end. They cannot move forward. Dili pod ka backward, dili pod ka sideward, and all they have to do is to look upward. Mo lagi na. Ato na lang i-take moment by moment, pasagdan ng Ginoo, allow the Lord to take care of us. Ug sa panahon nga wa na taghibalog unsay atong in next step mga kaigsunan, trust God.